Okay? So ngayon, no? Ayan. Sabi dito, success doesn't happen by accident. It's a process. A system that high achievers follow consistently. So kapag itong process na to, itong system na ituturo ko ngayon ay na-master mo, no? Yung success, mabilis mo na lang siya gawin at mabilis mo siya paulit-ulitin, no? Para siyang roadmap. Dahil alam mo na yung mapa, kaya mo nang balik-balikan, no? So, ngayon, ito yung pillars, no? No, nakikita nyo naman to madalas sa mga buildings, 'di ba? Sa lahat ng mga malalaking building, pag malaki yung building, malaki din yung pillars, no? Pag maliit yung bahay, mas maliit din yung pillars, no? So, dito isipin mo na lang na you are building a building, okay? Na malaking templo, malaking building, no? So, in order for that to happen, kailangan nagko-cultivate tayo ng tamang pillars, no? Nagko-cultivate tayo ng tamang foundations sa business natin, no? So sabi dito, once you understand them, you'll stop guessing, start achieving, and finally take control of your result. So sa pillars na to, saan ba tayo magsisimula, no? Simulan natin sa first pillar. Ang first pillar na kailangan mo sa business is yung tinatawag nating decide, okay? Or decision, no? Sabi dito, no decision, no direction. So nandito ka na sa I Am Worldwide. Nag-decide ka na mag-join. Now, that decision na mag-join, no, na kaya ka nandito ngayon. Now, next decision na kailangan mong gawin is decide to take action. Decide na gawin naman ito. Decide na aralin, decide na i-share, decide na i-all out. No? So ngayon, ano ba yung mga decision na kailangan mong gawin dito sa business natin? Number one is decide who you are. Ang kailangan natin dito is palitan natin yung identity natin. Identity before action. No? Sabi dito, you don't try to succeed, you decide you're the kind of person who finish, no? So hindi ka lang makaka-reach ng goals mo dito, kundi dito rin pala kailangan natin na mabago yung personality natin. Sa mga previous training, no, pina-explain na sa iyo kung bakit kailangan nag-i-improve tayo, kung bakit kailangan nag-a-adjust, nagbabago yung ano natin, yung personality natin. Ngayon, ito yung reason, no? Kasi kung gusto mong makuha yung mga gusto mo sa buhay, kailangan ibang tao ka, no? Sabi nga nila, no, you cannot reach level 10 with the same mindset, same level ng level 1 ka. No, kaya kailangan binabago natin yung identity natin because identity creates standards and standards eliminate excuses, no? And the moment you decide na eto na ako ngayon, okay? Yung behavior mo nagbabago. Pag sinabi mo sarili mo, masipag ako, 'di ba? Pag sinabi mong masipag ako, yung actions mo nagiging masipag din. Pag sinabi mong ay tinatamad ako, so ang nangyayari, yung actions mo tinatamad din. So depende kung ano yung pagde-decidean mo, yun yung magiging ikaw. No? Kaya kapag ikaw sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mo sa sarili mo, kaya ko to, aaralin ko to, ang mangyayari, makakaya mo talaga at maaaral mo talaga. So see, 'di ba? Ang laki ng impact ng decision sa nangyayari sa atin. Ang laki ng impact ng decision sa mga actions natin. Okay? Kaya decide ka, no? Ano bang identity na gusto mo dito sa I Am Worldwide? And very important ang identity kasi diyan ka rin makikilala, no? Diyan ka makikilala kung ikaw yung mentor na masipag, ikaw yung mentor na talagang all out, ikaw yung mentor na talagang icon, no? That's because of the decision na nilagay mo sa sarili mo, no? Ayan, number 2, decide once, remove options, no? Kailangan tanggalin natin yung plan B mindset natin, no? Tandaan mo si I Am Worldwide, ito na yung i-all in mo, no? Sa mga previous trainings na natutunan mo yung focus. Ngayon naman, decide ka na wala nang iba akong gagawin. Bakit? Kasi kapag ka ikaw, meron kang mindset na, okay, pag nag-fail ako dito, yung iba na lang gagawin ko. Pag hindi ako nag-succeed dito, itatry ko naman to. Ito. End up, hindi ka talaga nag-succeed, no? And remember, indecision kills momentum more than failure. So kapag ikaw undecided ka, no? Napipigilan yung growth mo. Hindi ka makahataw, hindi ka makakapag all in dito kasi undecided ka.
no? And of course, no, yung plan B mindset kasi parang nagiging safety net mo, nagiging safety ka, nagiging play safe ka. Kasi alam mo naman na, okay, hindi man ako maging successful sa I Am Worldwide, meron naman akong work na babalikan. Hindi naman ako naging successful, meron naman akong isang business. End up, hindi ka talaga naging successful, no? But when quitting is not an option, the brain finds solution. No, yun ang importante dito. Kailangan wala ka nang ibang gagawin kundi I am. Kapag yun ang mindset mo, yun ang decision na nilagay mo sa sarili mo, no? Wala ka talagang choice. Magiging successful ka dito. No? Depende kung ano yung nilalagay mo na dinidecide mo na mangyayari. Okay? Kaya kami po, no, isa po sa mga decision na ginawa po namin na malaking decision din, no, sa buhay namin is talikuran namin ang pagsisiman, no, at mag-all in sa I Am Worldwide, no? Kasi alam namin sa sarili namin na kapag inilagay namin yung 100% ng effort namin, alam namin na talagang meron kaming makukuha dito. Before kasi, no, half-half kami, half nagsisiman, half sa pag-I am. So ngayon yung result half din kasi hati. Okay? Ngayon nung nag-all in kami sa I am, all in din yung resulta. Okay? So ngayon dito sa part na to, meron akong isang kwento, no? Itong kwento na to, isang famous na kwento ng isang hari, no, na talagang ang ginagawa niya, no, sinasakop niya, no, yung iba't ibang bansa sa Europa. Nagpapalaki siya ng kanyang dynasty, no? Si itong king na to, ang nangyari sa kanya, no, meron na lang siyang isang isla na hindi niya nasasakop. Okay? And sa kagustuhan niya na gustong masakop niya tong isla na to, ang ginawa niya, kasama siya, nagpadala siya ng 300 armies dun sa isla na yon. Okay? Ngayon, ang catch nito, no, hindi nila alam kung gaano karami ang tao na nag-aantay at kalaban na nag-aantay sa kanila sa isla na yon. So pagdating nila doon, 300 lang sila, no, ang kalaban pala nila nasa 10,000. So nagulat sila kasi bakit ang dami, hindi natin to kakayanin. No, tara na, magsibalikan na tayo, umalis na tayo, no? Alisan na natin to. Pero ang ginawa ng hari, no, ang ginawa niya, sinunog niya yung bangka na sinasakyan nila. Anong nangyari? Wala nang choice yung mga sundalo, wala nang choice kundi kalabanin, kundi talunin sila. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa kanila, either manalo sila or mamamatay sila. At dahil nangyari yun, dahil wala na silang choice, wala na silang atrasan, no? Good news, no? Natalo nila yung over 10,000 armies at sila yung nanalo sa gera. Na-conquer nila yung isla na yun, no? So now, what's the moral of the story? No? Dahil wala na silang babalikan, wala silang choice kundi mag-all in. Same with here in I Am Worldwide. If you decide na talagang i-workout mo to, na talagang ito na yung gagawin mo talagang seryoso, wala kang ibang gagawin, wala ring choice si I Am Worldwide kundi talagang payamanin ka kasi naka-decide ka and yung actions mo all in din kasi iba yung actions ng half lang eh, 'di ba? Yung tipong okay lang kahit di ako magseryoso, 'di ba? So yung actions mo half-half lang, no? Iba rin yung result noon. Kaya decide, no, na wala ka ng plan B. Etong I Am Worldwide na yung talagang i-all in mo. Okay? Next, decide your pain. Okay? Eto na, no? Mamili ka, no? Gusto mo ba to? Short-term pain or long-term regret? Okay? And remember, no? Dito kasi sa business natin, life will cause you pain. You just get to choose which one, sa long term or the short term, no? Ngayon, syempre dahil nag-decide ka, of course, mapapagod ka, mape-pressure ka, no? Pero lifetime mo naman siyang pakikinabangan rather than hindi mo gawin, no? Hindi ka mapagod, hindi ka mag-decide and lifetime ka naman magre-regret. Now, the question, anong gusto mo? Ngayon ka na mag-sacrifice and long-term ka mag-enjoy o wag ka na lang mag-sacrifice pero magre-regret ka the rest of your life, no? Kaya dito, importante na mag-decide ka na kung ano yung pipiliin mo. Sacrifice now and play later or play now or pay later. Anong gusto mo? No? Kasi ganun po yung ginawa namin.
sabi ko nga, no, kami po ay nagsimula ng mas bata dito. We need to sacrifice yung young generations namin, yung party days namin, yung YOLO life namin para gawin yung business. Para ngayon, mas mahaba and the rest of our lives, we can enjoy. No? Sabi dito, winners don't avoid pain, they decide which pain is worth it. Ganon din naman eh. Maghihirap ka rin naman eh. No? Ngayon or sa susunod na lang, tandaan mo, mahirap maging mayaman. Mahirap din maging mahirap. Now, anong gusto mo? Mayaman o mahirap? Choose your heart. Okay? Next, decide daily. Okay? Not emotionally. We don't want you to decide based on emotions kasi nagbabago ang emotions eh. Minsan tinatamad ka, minsan feeling mo, minsan hindi mo rin feel. 'Di ba? Kaya always system over feelings, no? Kasi motivation is unreliable. System, hindi na yan based sa feelings. Gagawin mo na talaga yan kasi yun na yung system. Yun na yung daily method of operation, no? And tandaan mo, ang mga top performers, yung mga kumikita talaga dito sa I Am Worldwide, whether they like it or not, ginagawa nila to. Whether feeling nila or hindi, ginagawa nila to. No? Whether umulan, umaraw, ginagawa nila to. Nag-away man sila ng partner nila, ginagawa nila to. No? Hindi man suportado sa kanya yung pamilya nila, ginagawa pa rin nila to. No? They decide in advance, no, what they done daily. Okay? Always remember, emotion change, decision with system don't. Kaya decide ka. No, nagagawin mo to whatever happens. Sabi nga sa training natin, whatever it takes. No? Yun ang decision na kailangan natin. Okay, next, nag-decide ka na, nagagawin mo to, nag-decide ka na, nababaguhin mo yung character mo, yung personality mo, nag-decide ka na mag-all-in ka, wala nang plan B, plan B. No? Ngayon, dahil nag-decide ka na, what's next? The pillars of taking action. Eto na, tatrabahuhin na natin ngayon. No? Action is the bridge between goals and result. May mataas kang pangarap, 'di ba? Meron kang gustong makuha, meron kang pangarap na gusto maabot. Now the action ang kailangan para maabot 'yun. Okay? Number 1, no? Anong action yung kailangan mo, no? This action kailangan sa business natin because clarity creates action. Always remember, no, na mas nagiging malinaw ang mga bagay-bagay kapag ikaw ay gumagalaw. People don't procrastinate because they're lazy. They procrastinate because they're confused. And the more na nagpo-procrastinate ka, the more na bumabagal ka kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero as you ride along, no, ginagawa mo tong business, medyo confused ka pa ngayon kung anong susunod na gagawin, pero you still decide to take action na mag-training, umattend, magpakita, mag-show up, no? Nagiging visible na lahat, nagiging clear na along the way. Okay? Kaya ngayon, kung dumating ka sa part na to at still medyo magulo pa rin sa'yo, okay lang, no pressure, no? Pero kailangan mo lang mag-move forward, i-apply yung mga natututunan kasi magiging clear rin lahat yan. No? Parang ganito lang yan, simple lang yan. Hindi mo naman matututunan ang lahat sa isang upuan lang. No? Parang sa school, kaya nga ang school umaabot ng ilang years, 20 years sa pag-aaral. No, yung iba 25 years sa pag-aaral. Pwede namang isang araw na lang mag-aral na lang din lahat, no? Pero hindi eh. No, kailangan lagi kang nag-show up, nagpapakita because nagiging clear ang mga bagay-bagay paulit-ulit mong ginagawa. Okay? Number 2, imperfect action beats perfect planning, no? Waiting to be ready is the biggest lie killing dreams. Ito na, no? Tapusin ko muna lahat ng mga trainings, mag-aral muna ako bago ako mag-start mag-invite. End up, hindi ka talaga nakapag-invite, no? So, kailangan mong kung anong natutunan mo, apply mo agad. Kahit simple chunk lang yan, simpleng idea, go, apply mo na agad. Perfect plans create comfort, not result. And ito feedbacks create mastery and mastery creates confidence. The more na lagi kang nagpapakita, ginagawa mo yung business kahit medyo malabo pa sa'yo, sinusubukan mo mag-invite pero kahit na walang nagjo-join, still ginagawa mo, no? Gumagaling at gumagaling ka.
Okay? Hindi mo man napapansin pero nagiging bihasa ka na sa ginagawa mo kasi lagi kang nagte-take action, no? And number 3, emotion drives action, not logic. Okay? And alam mo ba, meron tayong dalawang tinatawag na emotional triggers. Ito yung pain of regret and pleasure of progress. Now ikaw, choose your drivers. Choose your trigger. Ano ba yung nagtitrigger sa'yo para gumalaw ka? Yung tipong nag-succeed ka or may makukuha ka o yung wala kang makukuha, no? Bakit ka ba gagalaw sa I am? Bakit mo ba gagawin tong business? Dalawa lang yan eh. Kasi gusto mo magkaroon ng ganito o natatakot kang mawalan kaya mo to ginagawa. Ngayon, pag ito naintindihan mo sa sarili mo, no, yung reward and punishment na tinatawag, no, mas gaganahan ka at mas matuturuan mo yung sarili mo para mag-workout. Example, no? Marami sa IAM, ang kanilang emotional triggers is yung pleasure of progress. Sila yung mga tao na talagang hindi nakaranas ng marangyang buhay. Kaya nung nakita nila yung IAM Worldwide, nakita nila na pwedeng magkaroon dito at makuha yung mga pangarap nila, talagang wino-workout nila. Kasi never sila nagkaroon ng sasakyan, tinodo nila ngayon para magkaroon ng sasakyan. No? Yung iba naman, hindi pa nakaka-travel abroad. So, ang ginawa nila, hinataw nila yung business, nakaka-travel na sila abroad because yung trigger nila is yung pleasure of progress. Nakukuha nila yung gusto nila. Pero yung iba naman is regret, no? Ginagawa nila yung I am worldwide kasi ayaw nilang mawalan, no? Ayaw nilang mawala yung mga bagay na meron na sila. Kaya gusto nilang i-workout to para mas magdagdag pa at the same time para i-protect yung mga meron sila. Okay? So pili ka kung ano yung emotion triggers mo and yun yung lagi mong i-reward sa sarili mo para mas mag-take action ka. Okay? Next, number 4. No, consistency is the real talent. Okay? Success is boring, done daily. Okay? Ganun talaga. Lalo na yung mga activities natin dito, paulit-ulit. No, kasi wala namang sikreto. Yun lang din talaga yung ginagawa namin. Pero ang ginagawa ng mga magagaling, mga achievers, no, ginagawa nila yun consistently. Okay? So, kung nagigets mo, take action, very important sa business natin. Baliwala lahat ng mga pinag-aralan mo kung hindi mo i-apply. Okay? Next. O, ito na. Third pillar na tayo. No? Mabilis lang tong topic na to. Analyze result. Okay? Nag-decide ka na gagawin mo yung I am, nag-take action ka, nag-start ka na mag-invite, nag-start ka na mag-training, nag-start ka na mag-refer, nag-start ka na magbenta ng products. Now, you analyze the result. No? What you measure, you can improve. Bakit ganon? Ginagawa ko naman yung business pero wala akong nai-invite. Sabi ni coach, gamitin ko tong script na to pero hindi naman gumana. Sabi niya mag-post ako pero wala namang nag-inquire, no? Sabi niya ibigay ko daw tong product sa mga may kailangan, ipa-try ko daw to. Wala namang bumalik sa akin. Okay, nag-decide ka, nag-take action ka. Now, this is the third part. You analyze, no? Very important na ma-i-analyze mo kung saan ka nagkamali. How can you analyze? Number 1, start with asking the right question, no? So, ito yung mga tanong mo. Ano ba yung goal mo? Goal mo makabenta, goal mo makapag-invite, goal mo makabuild ng team. Now, what exactly happened? Bakit hindi siya nangyari, no? Bakit hindi nangyari? Sabi mo goal mo nito, bakit hindi nangyari? Okay? And where did reality, no, deviate from expectations? Ito yung goal mo, bakit lumihis? Okay? Bakit hindi mo siya nakuha? Sabi mo mag-invite ka ng 2 person per day, pero bakit hindi mo nakuha? Bakit isa lang? Sabi mo mag-expand ka. Sabi mo mag-start ka mag-introduce sa co-workers mo, pero bakit hindi ka nakapag-start? No? Ngayon, pag nalaman mo na yan, okay, nalaman mo na kung bakit. Ito na, number 2. Okay? Ito na. Kailangan mo ngayong i-separate yung effort, yung strategy, and yung skills mo. Number 1, effort. No? Did I do it consistently and long enough?
No, yung bang pag-i-invite, yung bang pag-share ng business, consistent mo ba yung ginagawa? Baka naman nag-invite ka lang ng isang beses tapos feeling mo hindi nangyayari at feeling mo hindi para sa yung I Am Worldwide kasi hindi siya nag-join. So, dun pa lang pala hindi ka naging consistent. Isang beses mo lang pala yung tinry. Inassume mo na agad. 'Di ba? Nag-try ka mag-post, walang nag-inquire. Sabi mo, parang hindi talaga sa akin si I Am. Nag-post ako, wala namang bumibili. Eh, pag tinignan yung post mo, 3 beses pa lang pala, no? Hindi pa nakita ng algorithm ng ibang tao, 'di ba? Kasi hindi pa consistent. Okay? And number 2, no? Strategy. Kamusta yung strategy ko? 'Di ba? Tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung script na sinabi ko? O bakit kaya hindi nag-join yung client sa akin? No? Na-offend ko ba siya? Anong mali kong sinabi? Now, kung good naman yung nangyari, ano kaya yung maganda kong nagawa? Bakit siya sumali? Ano kaya yung powerful words na nasabi ko? No? Yung strategy na yun, ngayon yun yung i-improve natin later on. Okay? Next, skills. Marunong ba talaga ako? No? Bakit ganun? Invite ako ng invite, pero walang napapa-join. Now, assess ko yung sarili ko. 'Di ba? Kamusta ba yung skills ko sa pag-i-invite? Meron ba akong nako-convince? Or bakit hindi sila nako-convince? Paano ba ako magsalita? Convincing ba ako? Energetic ba ako pag nagsasalita? Okay? So, ngayon, nabe-breakdown mo na ngayon. Na-assess mo na ngayon kung saan ka nagkulang. 'Di ba? So, next natin. Eto na. Okay, na-assess mo na. Ito yung ngayon yung pwede mong gawin. Kapag mababa ang result mo sa ginagawa mo, pero ikaw naman ay todo effort, ibig sabihin may kulang or mali yung strategy mo. 'Di ba? Todo-todo ka, kinakausap mo 5 tao, 10 tao isang araw pero wala ka, mababa yung result mo. Ibig sabihin may kulang sa strategy mo. Baka may kulang sa pag-i-invite mo, may kulang ka sa script, 'di ba? May kulang ka sa product, hindi mo binibigyan pala ng product, hindi mo pinapa-free taste. So, it's for you to assess. Number 2, no? Low effort, low result. Ibig sabihin, may problem sa discipline natin. No? May problem sa paghataw natin. May problem sa pag-share natin. Hindi natin ginaganahan, no? Minsan nag-i-invite, minsan hindi. Kaya ang problem doon, discipline. Okay? Ito maganda, no? Good strategy, no? Ang ganda ng strategy mo pero low result, ibig sabihin kailangan nag-a-upgrade ng skills. Okay? So now, ito very very essential po ito sa pagbe-business natin. Okay? Tandaan mo, yun lang naman yung reason. Bakit naaabot ng iba? Bakit hindi ko naaabot? Ano yung ginagawa nila na kailangan ko ring gawin? Anong kailangan kong i-adjust para yung result nila mapunta din sa akin? Tandaan mo, walang mali sa company. Walang mali sa product. Ang ganda po ng I Am Worldwide. Halos isubo na po ng company sa atin lahat. So ang may pagkukulang na lang on our side. Now the question, paano tayo mag-a-adjust? Okay? Next, track leading indicators, not just outcome. Ngayon, important nasa business ka, no? Very important na tinitignan mo yung sales mo. So mapansin mo yung sales mo, bakit ang baba? Ayan tanong, gaano karami ang kinakausap mo? Gaano karami ang pinapollow up mo, no? Bakit yung ano ko walang nag-i-inquire? Ang tanong, yung content mo catchy ba, no? Mukha bang may nag-i-inquire, mukha bang maganda, mukha bang impressing. Okay? Next, sa business ko, bakit ang baba ng income? 'Di ba? Ay anong ginagawa ko araw-araw, no? So, you need to track, no? Dahil nagsisimula ka sa business, kailangan tinatrack mo na ngayon lahat ng nangyayari sa iyo. Yung income, yung inquiries, no? Yung sales mo, yung benta mo, ganun po, no? Laging nakatrack kasi kapag hindi mo tinatrack, hindi mo alam kung anong i-improve mo. Okay? At dahil alam mo na kung anong kailangan, okay? Eto na, compare patterns. Okay? Compare patterns. So napansin mo, ito effective. Okay? Dahil ito ay effective, ulit-ulitin mo. Ito hindi effective. Pwede kang mag-adjust o wag mo nang gawin kasi hindi nga effective. Okay? So laging ganon.
no? Kaya kailangan ina-assess mo yung sarili mo at the end of the day. Okay? So, ngayon, ano yung effective at hindi effective sa ginagawa ko? Improve and discard. Okay? O, ito na. Yan. Make adjustment. The fourth pillar. Okay? So, growth happens when you're willing to tweak, not to quit. No? Ito lang yung mindset natin dyan. Tandaan mo, sabi ko nga, yung product mo, yun din yung product namin. Yung business mo, yun din ang business namin. No? Kaya if ever something goes wrong, hindi mali ng product at ng company. There's something to tweak. Okay, kailangan ka lang maging patient sa pag-a-adjust. No? Yung iba kasi ang mahirap, tinry mag-post, walang nag-inquire, ayoko na, hindi para sa akin. Tinry mag-invite na reject ng 10 beses, ayoko na, hindi para to sa akin. No? Pero tandaan mo, kami, dumaan din kami sa ganyan. Pero ang ginagawa lang namin, adjust lang kami ng adjust kasi yun ang kailangan. Okay? No? O, awareness. Recognize when adjustments are needed. Ask yourself, is my current approach giving me the result I want? No? Okay ka na ba? Satisfied ka na ba sa income mo based dun sa pinakita mo on the previous days? Kung hindi, adjust. Okay? Adjust. No? Kung ikaw naman ay satisfied or more, gusto mo ng more, improve. Okay? So yun yung kailangan. Dapat alam mo, kailangan nag-check on tayo, check and balance tayo lagi. No? Hanggang ma-master mo yung craft mo, gumaling ka ng gumaling dito. Mindset, no? Embrace change without resistance. Failure is feedback, not defeat. No? So dapat ang mindset natin, kailangan talaga nagbabago tayo. Kailangan meron tayong improvement sa mind natin, no? Na pag hindi gumana, okay, change agad. Mabilis ka dapat mag-switch, no? Hindi na nga gumagana, inuulit-ulit mo pa, no? Hindi post ka na nga ng post, wala nag-i-inquire, inulit mo pa ng inulit, 'di ba? So, end up baka ma-burnout ka. Okay? Kaya kailangan pagka alam mo na mayroong kailangang i-tweak, kailangan ina-adjust din natin. Okay? Oh, next strategy, make smart adjustment. No? Sabi dito, adjustment must be intentional, not random. Okay? And ito po, no, one of having a smart adjustment and strategy is talking to your mentor. No? Ipakita mo sa kanya, mentor, ito po yung kinausap ko, no? Ito po yung ginawa ko, wala pong nag-inquire, walang bumili. Can you help me para ma-strategize natin yung gagawin ko sa susunod? No? That's the very smart adjustment that you can do. No? Yung makipag-usap ka sa mentor mo. Kasi siya, alam niya na, no, na pagdaanan niya na, huwag ka agad quit agad yung naiisip mo. Tandaan mo, no, lahat ng mga successful businesses ngayon, no, lagi yan sila nagtutweak. Pati nga ngayon, no, yung meta pabago-bago. No? So ngayon, dahil pabago-bago, nag-a-adjust ngayon ng system, ng strategy. Okay? So tayo ganun din. We need to evolve. Yung marketing natin, we need to improve. Dati, ang uso yung knock on the door. Kailangan pumunta ka sa bahay-bahay para mag-offer ng business. Ngayon, hindi na ganun ka-effective. No? Ngayon, online na. Okay? Or may other way around na. So, environment, season change, we must also open for adjustment. Okay? And of course, action. No? Kapag nag-decide ka na, adjust, implement change fast. Okay? Dapat mabilis ka mag-adjust, hindi pwedeng mabagal. No? Kasi pag mabagal ka, no, mabagal din yung progress mo. Okay? And of course, track result din. No? So yan po yung 4 pillars natin. Napakasimple lang. No? Decide na gagawin mo, decide na mag-i-invite ka, decide na magma-market ka, take action, do whatever it takes, no? Talagang all-in effort ka. Okay? And then, what happens next? Kung maganda o hindi, analyze. Okay? And then, take action. Or yung tinatawag nating adjustment. No? At pag yan na-master mo paulit-ulit, kahit anong field ng business natin, mamamaster mo. No? No, sabi dito, no, your success is your ability to decide, act,
analyze, repeat. Ito pong 4 pillars of success, mga mentors. Hindi lang to applicable sa sa sales, everything, no? Sa building relationship, no? Ito na sa araw-araw na buhay, no? Magagamit mo tong 4 pillars of success, no? Pagka alam mo na mali ang isang bagay, alam mo na kailangan improve ang isang bagay, nag-a-adjust ka. And so on, nai-improve mo nang nai-improve along the way. Okay? So dito po, no, everything is already handed. No? Ngayon, meron tayong kanya-kanyang personality. Sabi nga ni Mentor RJ doon sa mga video ng DISC, meron tayong kanya-kanyang strategy, may kanya-kanyang strength tayo. So, hindi porket hindi nangyari sa iyo, yung nangyari sa iba ay time na para sumuko. Hindi, kailangan adjust and repeat. Okay? So with that, no, tapos na po ang ating training for ating 4 pillars of success. Okay? Ngayon naman, no? Ang ating pag-uusapan naman is another topic. Okay, itong topic na to, mabilis lang din. Paano mag-level ng mga tao dito sa business natin, kung saan sila included, no? At pag ito naintindihan mo, kasi ang goal natin dito, okay, malaman mo ikaw kung nasaan ka na, and of course, malaman mo kung nasaan na yung mga downlines mo, and paano natin sila mai-improve papunta doon sa pinnacle na leadership. Paano natin sila mapupush, maging diamond, maging icon ng company. And of course, malabas yung potential mo at ng magiging downlines mo, no? Kaya napakaganda po ng topic natin. Pag ito inintindi mo, no, magiging madali na lang sa iyo ang pagki-create ng mga malulupit na leader under ng organization mo, no? So welcome sa ating 7 types of distributorship. So ito po ang pyramid, okay? Pyramid lang to, baka tinitignan, baka iba na maisip mo, no? So ito po yung pinnacle ng ating business, okay? So marami sa atin, pag nag-join ka, automatic talaga nandiyan ka sa baba. Visitor ka pa lang, hindi ka pa aware sa mga nangyayari, baka ngayon, no, chine-check mo pa lang itong system natin kung maganda, no? Chine-check mo pa lang kung meron ba ako talaga matututunan diyan. Pero along the way, ang goal natin dito sa business natin ay umakyat sa ladder na to o dumating dun sa point na leadership. Bakit, no? Yung mga pinakita po namin sa inyo, yung success na gusto mo, for that to happen, kailangan nandun ka sa leadership, no? Nandun ka sa taas. Okay? If you want to drive your dream car, no, magkaroon ng dream house, dream income, lahat po yan nasa leadership position. No? Kaya po si I Am Worldwide, talagang ang goal natin is i-push kayo na umakyat ng level. Hindi ka naman, mahirap naman yon, no? Kapag lahat ng mga magjo-join, automatic magkakaroon agad ng sasakyan, di wala nang gagalaw. No? Kaya nga po, dito may tinatawag tayong USB, User, Seller, Builder. Pag nag-join ka sa I Am Worldwide, 90% po ng sumasali dito is yung mga user lang natin. No? And then 9% yung mga seller and 1% yung mga ginagawa yung business. Okay? So, kaya mapansin mo, even on the pinnacle of a triangle or a pyramid, no, maliit lang yung pinnacle. Maliit lang yung portion na yun. 1% lang. No? Kasi not everyone is willing to climb the ladder, pero lahat ng umabot dun sa tuktok, no, talagang nag-e-enjoy. Okay? So ngayon, ito, himay-himayin na natin. No? Ituturo ko rin sa inyo sa topic na to, ano yung gagawin mo sa mga leaders mo na mapapa-join dito sa business para ma-push sila to doon sa leadership position. Okay, simulan natin with visitor. Okay? So ano ba yung mga visitors? Ito yung definition. A visitor is someone curious about the business but hasn't yet committed. They are exploring options, gathering information, observing distance. Baka ganito ka, no? Nag-join ka sa I Am Worldwide, no? Nakikinig-kinig ka lang, minsan uma-attend, minsan pumupunta, no? Or minsan nakikibalita lang, di ba? Minsan din they attend events, scroll on social media, ask question, pero hindi pa talaga nagte-take action, no? So ang mindset ng mga visitor, I want to see what
this is all about before I invest my time or energy. Okay? Ito yung mga yon na gusto, no, aralin muna o kaya naman check muna, check out muna, no, bago gawin. Okay? So pag visitor, no, ang goal natin dito, paano natin mapupush ang mga leaders natin na from visitor umakyat ng second level. Number 1, build trust and rapport, no? Simple lang, okay? Kausapin mo, no, yung mga leaders mo na mga visitor, no? Share simple, not intimidating stories. Kwento mo yung mga taong nakagawa dito, no? I-share mo yung mga success stories ng iba. Okay? Ito, pwede mo rin silang i-encourage na umattend ng one-on-one meeting. Kaya siguro visitor pa sila kasi hindi pa nila naiintindihan. Okay? O hindi pa sila talagang nauupuan. Okay? Schedule mo sa mentor mo. Okay? O kaya naman schedule mo sa mga kasamahan natin o kaya naman pa-attendan mo ng isang event natin, isang activity, isang team day, no? O kaya naman panoorin mo ng isang video, no? Oh, next, use question instead of statement. What's one thing you'd like to learn about this opportunity? O yun na, tanungin mo yung mga visitor mo na mga leaders, ano ba gusto mong matutunan? Ano ba yung gusto mong mangyari? No? At the first place kasi, nag-join na yan sa I Am Worldwide. No? Nakita niya na yung whole presentation, kaya nga yung nag-pay in eh. No? Pero hindi pa yan gumagalaw. Okay? O next, provide low-risk experience to help them move to participants. So what's the low-risk experience? No? Yung simpleng Zoom meeting. No? Yung simpleng pa-attendin mo ng IBP ulit. Baka hindi lang siya nalilinawan noon o kaya naman nakalimutan niya yung business presentation. So that's a low risk experience. Nakinig lang siya, no? Umattend lang siya via online man 'yan o kaya naman offline. Okay? So next, so kapag ginawa mo 'yon, yung leader mo, yung tao mo, umaakyat yan sa next level to the participants level. Dahil na-experience niya na eh. No? So ito na mga participants, ito na yung mga nag-e-engage, okay? Nag-aaral, no? Pinapakita nila yung interest nila pero hindi pa talaga sila committed na mag-invite, hindi pa sila committed na mag-share, no? Baka ikaw yun ngayon, nag-aaral ka, nakikinig ka ngayon, baka participant ka. Okay? So ito yung mga tao na nandun pa sa kanilang learning phase. Gusto pang aralin muna bago magsimula. Ang mindset nila, I am exploring and testing whether this is for me. Baka kasi mapahiya ako pagka nag-invite agad ako. Baka kasi mali ang masabi ko pagka nag-invite ako, no? Baka kasi pagtawanan ako. So itetest ko muna, aralin ko muna para ma-equip ako, then tsaka ko na siya gagawin. Ang tawag sa kanya, participants. Okay? So itong behavior ng mga participants na to, no, mapapansin mo to madalas. Sila yung mga present lagi sa mga meetings, laging nasa Zoom, 'di ba? Pag may mga training, nagte-take down notes 'yan, nag-aaral 'yan. Okay? Tapos sometimes, 'di ba? Gumagamit ng products natin, okay? O tapos ina-add din yung mga co-mentors, mini-message, no? Pero hindi nag-i-invite. Okay? So, nandyan sila, uma-attend ng training, nakikinig, nagpa-participate, pero hindi nag-i-invite. Sila yung mga participants. Okay? O, ngayon, anong gagawin natin sa mga participants kung hindi sila nag-i-invite? Kung hindi sila nagre-refer or hindi rin sila minsan gumagamit ng product? No? Ang pwede natin gawin sa kanila, no? Guide them to experience the product consistently, no? Pakitain mo, no? Talagang pakitain mo yung effect ng product sa kanila, no? Bigyan mo ng challenge, no? Na talagang consistent sila gumamit ng product. Tanungin mo muna kung ano yung health concern nila. Ngayon, pag consistently mo na pag-inumin ng product, and then hingan mo ng testimony. So yung participants na uma-attend ngayon gumagamit na. Okay? Oh, and then after that, yung mga testimony dahil nga natulungan sila ng product, okay? Pag-sharein mo. Okay? So yun na yun. Yun na yung simple steps. After nila gumamit, pag-sharein mo na ng personal experience nila. Okay?
O, next, ito, introduce them to success stories or mentors they can relate to. Ipakilala mo yung mga participants mo sa mga taong nakagawa na, no? Sa mga taong kagaya nila na may naramdaman pero ngayon successful na dati gumagamit lang ng product, ngayon kumikita na, ipakilala mo, no? That inspires them na para, oh, sige na nga, mag-share na nga ako, no? Kasi pag nag-start na sila mag-share, no, mapupunta na sila sa user. Sila yung mga tao, no, na mga gumagamit na ng product. Okay? Ito rin yung mga tao na nag-share na rin ng story, no? Kasi naging epekto sa kanila, naging effective sa kanila, no? Kinukwento na rin nila sa iba. Okay? So ngayon, itong mga tao na to, ang goal natin, paano naman yung mga user mag-i-invite na? Okay? Number 1, encourage sharing personal stories casually, no? Yung kwento lang nila, no? Natulungan sila ng product, no? Ikwento nila sa mga kaibigan nila, ikwento nila kapag may birthday, kapag may reunion, casually lang, no? I-share nila sa wall nila yung kanilang testimony. Hindi sila nag-i-invite pa, pero dahil kinuwento nila yung kanilang personal testimony at may nag-inquire sa kanila, unexpectedly inviter na sila, no? Or ito pa, number 2, teach them soft invitation techniques, no? Yung anong gagawin sa mga taong nag-inquire sa kanila, no? Paano sila mag-share ng experience nila sa Facebook, paano sila mag-start mag-post, paano sila mag-start mag-alok, no? So slowly, no? And number 3, build confidence with role play or mini practice sessions, no? Pwede mong pagpraktisan, kung pwede mong i-invite sila, no? Na practice siya ng pag-share ng opportunity, pag-share ng product, paano niya i-approach, no? Simple lang 'yon, simple activity, pero na-turn na siya into inviter, no? And of course, celebrate small wins to reinforce the habit of sharing. Kapag ang mga user mo ay nag-start mag-post, i-recognize mo. Kapag yung mga user mo nag-start mag-invite, i-recognize mo. Because what get recognized gets repeated, no? Kung ano yung nare-recognize, inuulit-ulit. Kaya kapag sila ay nare-recognize, no, parang gusto ko na talaga mag-invite. Parang magpo-post ulit ako mamaya. Parang gagawa ulit ako ng testimony mamaya, no? So yan na po. Kasi yung mga user nagiging inviter na. Okay? So ngayon, itong mga inviter naman na to, no, ito na yung nag-i-introduce, no? Baka ikaw na to ngayon, no? Kung nag-start ka na dun sa training na IM5 at nag-start ka na mag-introduce ng product ng business, ang tawag na sa'yo, inviter. Okay? No? So, they have moved from using the product to sharing it. Okay? So, ngayon, ang mindset nila, I want others to experience what I have. Gusto ko rin, sila din ay matulungan ng product. Sila din ay kumita. Yan ang gusto ko. No? So ngayon, how can we help them climb pataas? Kasi hindi pa to yung final stage. Hindi porket nag-invite ka na, ay okay na yan. No? Ang goal natin, umakyat ng umakyat. Number 1, provide scripts and step-by-step invitation technique. No? So, i-ano mo na yan, no? Ibigyan mo, batukan mo, though may mga training tayo, no, na talagang pinakita natin paano mag-invite, no? So kung ikaw as a mentor, talagang improve mo, no? Bigyan mo pa siya ng iba't ibang sample script. Pakita mo kung paano ka nag-invite, yung conversation mo with your client, pwede mong i-share din sa kanya para ngayon magkaroon siya ng mas idea sa paano pag-i-invite, no? Turuan mo sa soft selling skills, no? Turuan mo kung paano mag-post ng tama, turuan mo kung paano mag-market, tulungan mo paano mag-content creation, no? So yan na yung mga mga kailangan nating ituro sa kanila. Okay? Or ikaw rin mismo. So kung ikaw ay nandito ka sa part na to, na inviter ka na, no, kailangan mong i-improve din yung skills mo para mag-level up. Okay? So next, no, encourage tracking. Who did you invite this week? Sino yung ipa-follow up? No? Kasi kapag ganyan ang tanong mo sa inviter, mas nag-i-invite sila.
Okay? Mas nag-i-invite. So, nagiging consistent na po yung pag-i-invite nila. Okay? O, eto na. No? Pataas na tayo ng pataas. Pagkatapos ng inviter, eto na yung mga motivator. No? Itong mga motivator na to, sila yung mga nag-i-inspire sa ibang tao na mag-take action din, no? At maniwala sa business at sa product natin, no? Aside sa nag-i-invite sila, ini-encourage na rin nila yung mga downlines nila, yung mga leaders nila na mag-invite din. Okay? Ini-encourage na rin nila yung mga iba na gumamit ka na rin ng product, itry mo na, i-share mo na. So kapag ikaw ay nandoon ka na, ang tawag sa'yo, motivator. Kasi hindi ka na lang para sa sarili mo, kundi tinutulungan mo na yung iba na umakyat din ng ladder. No? Tinutulungan mo na rin sila na mag-post. Tinuturuan mo na rin sila mag-market, no? Motivator ka na nun. No? Ang mindset nito, I want to see others succeed because it proves the system works. No? Gumana sa kanya, no? Kaya ngayon, gagana din sa iba, kaya ini-encourage nila yung iba. Okay? So ngayon, paano natin ang mga motivator, paano natin mapapaakyat dun pa sa pinnacle? Okay? Teach coaching skills. Okay? How to guide, not just tell. Tuturuan natin sila paano mag-handle ng tao. Kasi pagka motivator ka, ibig sabihin, may mga imo-motivate ka. Ibig sabihin, may tao ka na. No? Kaya pagka meron ka ng motivator sa grupo, teach them. Ito na yung time na tinuturuan natin sila mag-lead. Tinuturuan natin sila paano mag-handle ng tao. Anong gagawin sa mga organization niya. Okay? Encourage mentorship of new distributor. So ito na, no, yung mga napapa-join niya, ini-encourage natin siya na turuan mo na yung tao mo, no? I-training mo na sila, i-guide mo na sila. So aside from being motivator, nagiging trainer na sila. Okay? Soft leadership skills, no? Accountability, tinuturuan natin sila mag-lead. Okay? Show them how to systemize motivation for easier replication. Okay? O next natin, yung tinatawag nating trainer. Okay? Ito second to the highest na tayo. So ang mga trainer, ito naman yung mga type ng distributor na nagtuturo na talaga, no, sa mga bagong member nila. Okay? So darating din sa time na ikaw din gagawin mo to. Kasi whether you like it or not, magbi-build ka ng organization mo, and for that to happen, kailangan mong magturo. No? They create culture of growth, sharing strategies and skills to multiply success. Ang mindset ng mga trainer, my success depends on others succeeding too. Okay? Ngayon, how can we help them para maging leader na talaga yung mga nagtuturo? Okay? Encourage delegation and leadership development. No? Binibigyan na natin sila ng task. Dati nagtuturo lang sila, ngayon binibigyan mo na sila ng opportunity na, oh, ikaw yung tao mo, i-ano mo na, mag-expand na kayo, mag-team day na kayo, mag-create na kayo ng activities. O, di ba? So next, tinuturuan natin sila ng mga accountability system, tinuturuan na natin na mas maging mindful sa organization nila. Itong part din na to, no? Tinuturuan na rin natin sila na mag-start ng maghanap at mag-isip ng team name, no, para maka-build sila ng grupo nila, no? Start na rin silang magpa-team day, no, mga mini team days, okay? Mag-gathering, mag-coffee sa labas, no, i-meet yung mga downlines nila, okay? Oh, and of course, no, dito na natin pinapakita sa kanila yung mga vision, yung culture, and yung paano nagwo-work yung system natin. Okay, binibigyan na rin natin sila ng role, no? Ito mga trainer, minsan sila din yung nag-i-start mag-hosting, no? Sila rin yung nag-i-start mag-edify sa mga mentors natin. Okay? And last but not the least, no? Ito na ang ultimate goal nating lahat, leadership. Okay? Yung mga leaders, ito na, no? Yung pinnacle. Sabi ko nga, no? Yung success, yung achievements na gusto mo, it will happen on this level. Okay? Now, itong leader na to, ito na. Leader is a visionary. Ito na yon, no, na nagbi-build ng team. Gusto niyan magkaroon ng organization sa iba't ibang lugar, magkaroon ng downline sa iba't ibang bansa, 'di ba?
magkaroon ng sariling system under ng organization. Okay? Magkaroon ng mas maraming tao, dumami, 'di ba? Mas gumaling yung organization nila at ang mindset nila, no? Is to develop leaders, not just earn income. Okay? So ito na ngayon, no? Na talagang very accountable na sa business nila. Okay? But how can we help the leader go on master side? Yung talagang gumaling sila ng gumaling. No? Ito na, no? Kapag ka ikaw ay leader na, of course, kung ikaw nanonood ka ngayon, leader ka na, nagkakaroon ka ng chance, no? Pwede kang makipag-mentorship sa mga leaders din natin, no? You will be introduced sa mga ano natin, accountability groups, sa mga GCs natin, sa mga expansion na i-expose ka na, no? Yung pagka nandito ka sa part din na to, ini-invite ka na din ng iba't ibang grupo, no? Ini-invite ka na rin sa iba't ibang lugar. Okay? No, pinapadala ka na sa iba't ibang bansa, pinapadala ka na sa iba't ibang probinsya, 'di ba? So ito napakaganda, no? And one way, no, kasi kapag ka yung leader ay dumating sa ganung part, no, talagang mas na-enhance yung leadership niya. Okay? Reinforce high leadership skills by public speaking, no? Ito na yung nagtuturo ka sa maraming tao, nagsasalita ka na sa stage, no? Nagpapasa ka na ng vision sa mga downlines mo, okay? Nag-i-influence ka na sa kanila, and yun, of course, nagli-lead ka, no? Very important, okay? So, ngayon, mapansin mo, hindi pala lahat, no, pagka-join, no, naging culture lang kasi sa I Am Worldwide na kapag join ang tawag na sa atin leader. Pero hindi pa talaga leader kasi ang leader may certain na ginagawa, may certain nagpo-possess ng certain attitude, nagpo-possess ng certain skills, abilities, no? So ikaw, gusto mong dumating sa ganitong part, no? Ang kailangan mong gawin is climb your ladder. Lead your journey, inspire the world. Hindi ko alam kung nasang part ka na dito sa ating 7 types of distributor, no? Pero ang goal natin, umakyat tayo paunti-unti. Okay? Hindi siya instant, no? Kaya nga siya ladder, no? Kasi kailangan mo siya talagang akyatin. Kailangan mong pag-effortan, no? Hindi man lahat nakakarating sa tuktok. Okay? Hindi talaga lahat kasi, no, hindi lahat willing mahirapan, hindi lahat willing mag-effort, no? Hindi lahat willing mag-sacrifice. Pero lahat ng dumating doon sa tuktok, sa pinnacle, parang pag-akyat niya ng bundok, no? Napakagandang tanawin, napakasarap sa feeling. Okay? At ang pinakamaganda diyan, no, nagiging inspiration ka sa maraming tao. Okay? Ngayon, nakita mo na ang 7 types of distributor natin, maa-assess mo na yung sarili mo, maa-assess mo na yung mga downlines mo, mabibigyan mo na sila ng tamang tools, mabibigyan at maa-assess mo na sila para matulak din sila paakyat ng ladder. Okay? So with that, no, thank you so much. Congratulations at dumating ka sa point na to, no? Ngayon naman, eto na, no? Papakilala ko na sa inyo yung susunod na speaker natin. Kasi itong susunod na speaker, grabe, isa sa mga icon ng industry, hindi lang po ng company natin, kundi ng industry ng multi-level marketing. No? Isa sa mga game changer ng ating kumpanya, isa sa mga tinitingala na mentor, isa sa mga nasa billboard sa EDSA. 'Di ba? At ang pinakamalupit pa itong mentor na to, pogi at marami tayong matututunan. No? Kumita na po ng 15 million sa I Am Worldwide. No? And soon, Blue Diamond Elite Executive na, Mentor John Carlo Signo. Yun, thank you so much, Mentor Dave. Ayan, hello po sa inyong lahat. We are 116 pa rin. Kaway-kaway sa mga kasama natin. Sino po yung mga kasama natin from the start? Type mo naman dyan number 1. Medyo may commercial ng konti, Ayan. From morning time, nandyan, Grabe, may mga taga-US pa dito. Thank you so much sa pagstay until ngayon, 4 PM na, 4:30 na. Dami natin.
Yan, mga ano pa po, siguro mga 8 hours pa po ito. Kaya kaya nyo pa ba? Okay, kasi kung kaya nga ng mga speaker natin, ano, sino ba naman tayo, no? Para tumanggi, tama po. Pero anyways, napakarami na nating topic. I hope may mga na-take down notes po kayo. And meron kayong mga members dito na patuloy nyo pong ina-update sa ginagawa po nating training. Okay. So, And Carlo, before that, tawagin ko ng mentor Dave. Picture Ay, lang muna. picture. Oh, picture pala. Sige, picture lang. Mga meds, open camera daw tayo. Picture lang. Baby sign, 1. Game 1. 3. Okay na. Thank you. First page. Third page, fourth page. Okay, di ba tayo tapos mga mentors? Back to you.